Isaac's POV. Isaac, I want to talk with you. 7 p.m. at Zenoa's Cafe. I hope you'll come, Sofia. Sinasabi ko na nga ba, siya ito yung unknown number na palaging nagte-text at nagtatry na tumawag sa akin. Pero bakit pa namin kailangang mag-usap? May kailangan pa ba? Hindi ko lang pinansin ang text niya pero sinend ulit niya yon ng 3 beses kaya napilitan akong replyan na lang para matahimik. Sorry, I have meetings tonight 6 p.m. afterwards. I replied and I lied. Hindi ko na nga alam kung paano niya nalamang wala akong gagawin sa ganitong oras. My phone beep again after almost 10 seconds after I replied. Please, may dapat kang malaman, importante to. Medyo may kabang bumalot sa puso ko pagkatapos ko mabasa ang text reply niya sa hindi ko alam na dahilan. Okay, huling beses ko nakipagkita sa kanya, hindi ko ginusto ang nangyari. Pagkatapos noon ay hindi na siya nag-reply kaya kinuha ko ng mga gamit ko para diretsong umuwi na sa bahay kapag katapos ko makipagkita kay Sofia. Malayo pa lang ay kitang-kita ko ng malungkot na halos hindi may pintang mukha ni Sofia sa salamin sa labas na napagkasunduan naming lugar. Huminga ako ng malalim at nag-ipon ng lakas ng loob para harapin siyang muli. Pagkaupo ko sa harapan niya ay bigla niyang iniwas ang tingin niya. Isaac, umorder ka muna. Don't worry, treat. Hinawakan kong kamay niya dahil sa gulat, napayuko na lang siya. Sofia, just get to the point. Sabihin mo na sasabihin mo. Isaac, hindi ko naman din ginusto. Sabihin mo na. Buntis ako't ikaw ang ama. Sabay pagbagsak ng luha niya, tumingin sa akin ng tumatangis ang mata. No, Sofia, you gotta be kidding me, right? Hindi nakakatawa to. Kahit na alam kong walang halos 100% siyang nagbibiro, pinangahawakan ko pa rin ang pag-asang nagbibiro siya. No, it's true. Ikaw ang ama ng batang pinagbubuntis ko, Isaac. Paano na to? Anong gagawin natin? She tried to hold my hands but I moved it away from her. Nagahalo-halo ng nararamdaman ko ngayon at hindi ko na alam ang gagawin ko. Sigurado ka bang akin yan? Ayoko sabihin pero napilitan na ako. Ano ba, Isaac? Sa tingin mo ba? Lalakohin pa kita sa lagi kong ito. Isa pa, wala rin naman akong ibang lalaki. She said in an angry voice. Nanginginig at parang naluluha na rin siya. Hindi to pwedeng malaman ng kahit na sino. Itatago natin yan. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Alice kapag nalaman niyang tungkol dito. Saka ko nalang harapin ang problema sa kanya kapag nandyan na. Ito lang ang naisip kong paraan kahit na alam kong mali pa rin. Wala na akong magagawa. Nandyan na yan. Ano na lang ang sasabihin ng asawa mo? Isaac, natatakot ako sa kung anong pwede niyang gawin sa akin at sa magiging anak natin. Hindi ko rin alam. Maybe the best for now ay itago na lang muna. Hindi ko alam. I rested my head to my hands. Nangihina ako pero hindi ito ang oras para maging mahina. Sorry, Alice. 1 linggo makalipas ay sinamahan ko si Sofia sa unang check-up niya. Hindi ko ito ginagawa dahil gusto ko lang. Dahil kay Sofia ko hindi para sa bata. Hanggang doon lang. Nothing more, nothing less. Just for the baby. Isaac! Nagising ang ulirat ko nung sumigaw sa gilid ko sa Sofia. Nasa loob na pala siya ng sasakyan. Bumili kasi siya ng manggang nilalako kanina. Naglilihi na. Gusto mo? Nakangiti niyang alok ng mangga sa akin. Mabuti na lang at sunod-sunod ang holiday kaya't walang pasok. No thanks. Siya nga pala, hindi na muna kita masasamahan sa pagbili mo ng mga kailangan mong vitamins at mga gatas para sa'yo. Sabay abot ko sa kanya ng 5,000. May pupuntahan kasi kami ni Alice bukas kaya hindi ko siya masasamahan. Mabuti na lang at sunod-sunod ang holiday kaya walang pasok. Pagkatapos kong ihatid sa Sofia ay dumiretso na rin akong umuwi. Nadatnan ko naglilinis ng bahay si Alice. May inis started to wobble. Lalo na nang huminto siya sa pagwawalis at tinignan ko ng walang halong ekspresyon ng muka. Saan ka galing? Parang pagod na pagod ka? Pawis na pawis ka oh, sabi niya nang bitawan niya ang panlinis at kumuha ng face towel at dinampi yun sa akin. Hindi naman talaga ako pinagpapawisan dahil sa pagod Dahil sa kaba at takot na malaman niyang pinagagagawa ko. Sa totoo lang din, hindi ko sinabi sa kanya kung saan ako pupunta. Basta ang sinabi ko lang, aalis ako. May kinuha lang akong papers kay Logan. Pagsisinungaling ko. Hindi ba makakapaghintay ang papers na yan hanggang sa resume ng pasok nyo? Hindi ko lang siya pinansin. Wala rin naman akong alam na isagot para sa tanong niya.
Paakyat na sana ako pero bigla siyang sumigaw. Ay Han, teka! Emily dropped these tickets kanina. Sabi kasi niya ipapakilala raw niya yung jowa niya. Bali parang double date na mangyayari bukas. Gusto ko rin sana maka-experience na sumakay ng hot air balloon. Bukas ha? Sabay halik sa akin sa pisngi. Tinignan ko lamang inabot niyang ticket sa akin. Medyo nag-alinlangan akong tanggapin ng ticket. Ewan ko kung bakit. Sure, why not? Gisingin mo na lang ako bukas. Baka tanghaliin ako ng gising eh. Late na rin kasi ngayon. Bye, I love you. Pagod lang talaga ako. Sophia's POV. Somehow, natuwa ang puso ko sa ginawang yun ni Isaac. Natutuwa ako dahil natanggap niya itong magiging anak namin kahit na kinakailangan pa naming itago. Hindi ko rin maiwasang hindi malungkot para sa magiging anak namin dahil tanggap siya ng tatay niya pero paniguradong hindi siya tanggap sa mata ng mga panghusgang tao lalo na kapag nalaman nila. Pero lahat gagawin ko para lang mapasaya ang magiging anak namin. Kung kinakailangan kuhain ko si Isaac para lang ipakita sa kanya na isa kaming one big happy family at kung ikakasaya niya gagawin ko. Pumunta ako sa salamin at inangat ang suot kong blouse para makita ang tiyan ko. Hindi pa gaanong halata kasi 1 buwan pa lang naman. Hinimas ko yon. Baby, huwag kang mag-alala. Mahal ka ni Mami at Daddy kahit na malaking gulong magiging dulot pag nalaman nilang tungkol sa'yo. Pero ipaglalaban ka ni Mami Sisiguraduhin kong walang sino man na pwedeng manakit sa'yo. Natigil ako nang may kumatok sa pintuan. Anak, nandito na si Cynthia. Ang aga-aga pa sa sinabi kong oras sa kanya. Wala naman kasing sasama sa akin sa check-up kaya kay Cynthia na lang ako nagpasama. Bukod sa kahit kanino, siya lang din naman ang may alam ng sekreto ko. Sige Nay, patuloyin niyo na lang siya dito. Ilang sandali pa'y narinig ko nang pumasok siya sa pintuan. Ano, ready na bang Mami? How about the Daddy? Tinignan ko siya ng masama dahil sa asar niya. Na-offend ako ng kaunti. Bumalik ako sa pag-aayos ng mukha ko. Di ko nandito siya, hindi kita kailangan ngayon, boba. Buntis ka na nga, ang init ng ulo mo. Chill lang. Katatapos lang ng check-up ko pero parang hindi ako masaya. Parang nakakalungkot. Pagpasok ko pa lang kasi sa ospital, may nakita akong 2 mag-asawa na nakasabay ko rin kanina sa check-up. Tapos ngayon naman sa may labas ng ospital, may nakita akong mag-asawa ulit na hinahawakan yung anak nilang tumawid. Naisip ko tuloy kung mangyayari din sa amin ni Isaac yun. Kahit saglit lang, kahit minuto lang. Yung kahit sa sandaling yun maramdaman kong buo ang pamilya namin. Hoy, tawid na! Statue lang ang peg! Come on, bumunos na! Kahit kailan talaga si Cynthia. Tatawid na sana siya pero pinigilan ko siya nang may makita akong naglalako ng mangga. Ano na naman? Mataray nitong sabi. Akala mo siyang buntis eh. Teka lang, gusto ko ng mangga. Ay sige, gusto ko rin. Manong, pabili kami. Alice POV. I indeed enjoyed a lot riding in a hot air balloon. Lalo pat kasama ko si Isaac pati na si Emily at yung boyfriend niya. Alice, he's Colton, boyfriend ko. Colton, meet Alice, my bestie. I was literally shocked when Emily announced that earlier. And yup, her boyfriend is Colton and my friend as well. I must be happy to them pero parang may nararamdaman akong kakaibang ewan. Siguro kasi bad trip na naman si Isaac. Parang halos lagi naman simula na maging presidente siya ng kumpanya. Pero dahil lang ba sa pagiging president niya kaya siya nagkakaganyan o may iba pang dahilan? We headed to a resto near the venue and we've gone. Gabi na rin kasi sa kagutom na ako. I also invited Emily and Colton to join us for dinner pero dumiretso na sila ng uwi. When we are going into the resto, may nakasalubong kaming papalabas na pamilyar sa akin. Habang papalabas sila ng kasama niya at kami naman ay papasok, tinitigan ko siya ng mabuti. Ah, gotcha. Sophia, ang babaeng tinatawag na baby ang asawa ko. My mood suddenly changed. Kumulo ng dugo ko nang makita kong pagmumukha niya. Gusto ko siyang sabunutan, ibalibag at pagmumurahin. Han, I wanna go home now. I've already lost my appetite. Kung gusto mong kumain, mag-drive-thru ka na lang. Lumabas na ako kaagad para hindi na siya makatanggi pa sa akin. Mainit ang ulo ko sa babaeng yun. Bakit kasi kailangan pang makita ko pa siya? In a mere surprise, hindi ko na malayang sumunod pala si Isaac sa paglabas ko. Han, what problems? May sakit ka ba? Umiling ako bago sumagot. Wala, uwi na tayo. Pumunta na ako kaagad sa kotse. Tahimik lang kami ng biyahe ni Isaac pa uwi sa bahay. Wala rin akong ganang kausapin siya.
Dahil sa babaeng yun, naalala ko yung mga panahon na magkasama sila ni Isaac. Ano ba kasing dapat kong gawin? Magtatatalon sa saya dahil finally nakita ko na rin na malapitan ng tumatawag sa asawa ko ng baby? Hinigit niyang handbrake nang makarating na kami sa bahay at hinawakan niyang kamay ko. Anong nangyari? He said with a blank face. Antok na ako, tulog na tayo. Alice, honey, gising na. Sa katunayan gising na ako kanina pa. Hindi ako nakatulog dahil nabasa ko sa text message sa cellphone ni Isaac kagabi. Isaac, I need you tomorrow. I have something to tell you. I'll wait until you've got a free time. Same spot, kahit saglit lang. From an unknown number. Nang dahil dyan sa punyetang text messages na yan, ay si Sofia na naman ang naiisip ko. Ano ka ba talaga sa buhay ng asawa ko, Sofia? Sino ka ba sa kanya? Han, ulit pa muli niya. Sino siya? Sabi ko pa rin nang nakatalikod sa kanya. Ha? Anong sino siya? Nagtataka niyang tanong sa akin. I bet he already knew what I am talking about. Imposibleng hindi pa niya nababasa yun. Humahanap na naman siguro siya ng iaalibay niya. He really changed. In your phone, sino yung nangangailangan sa'yo? I tried to be calm the way I should be. The way I must be even it's like there's a volcano erupting inside of me. What? In my phone? Ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Umupo na ako tumarap sa kanya with my blank face habang ang kanya naman ay nervyos na nervyos. The one who is needs you to now. Who's that? O mas tamang sabihin kung who is she? Tumaas ng tensyon sa paligid namin. Wala ganito na laging setup namin. Hindi na yung dating lambingan lang, hindi lang pala siyang nagbago. Pati ang pakikitungo niya sa akin. What? Ano na naman ba yung naiisip mo? Wala akong alam dyan, he shouted. Bakit kailangan mo manigaw? So ano? Anong feeling mo? Bulag ako? Give me your phone, akin na. Tumayo ako and slightly punched him in his chest. Napaatras naman siya ng kaunti. Alice, please naman itigil mo na to. Umagang-umaga ganitong bungad mo sa akin? Ang layo na sagot niya sa sinabi ko. Iniiba na naman niyang usapan. Bakit kapag siyang nagsaselos at nagagalit, okay lang. Pero kapag ako nagsaselos at nagagalit sa kanya ay nagagalit na rin siya. Masyadong unfair. I said, give me your phone. Mas lumakas pang boses ko. Halo-halong galit, inis at iritan na nararamdaman ko ngayon. Hindi naman kasi ako ganito magselos. Sobra lang siguro mga nakikita ko sa kanya, kaya ganoon na lang din ako kasobra magalit, pero may magagawa ba ako? Kung si Sofia nga talaga yung nag-text noon, paano kung hindi si Sofia at may iba siyang babae? Alice. Yayakapin sana niya ako, pero mabilis kong sinanggang braso ko para hindi matuloy ang niyakap niya. Hindi naman niyakap ang kailangan ko sa kanya. Sagot kung sino yung taong nag-text sa kanya. Akala siguro niya, madadaan niya ako ngayon sa lambing-lambing niya. Just give me your phone. Let me hand it. Napilitan na rin siyang ibigay ang cellphone niya sa akin. Dali-dali kong pinunta yun sa message at wala na yung text message na nabasa ko kagabi. Nabura na niya yun panigurado. Kung talagang wala lang yun, bakit kailangan pa niyang burahin? Where's the message? Did you delete it? Ano ba Alice? Wala akong alam sa sinasabi mo. Hindi ko rin kilala yung nag-text kaya binura ko. Sinusubukan niya lumapit sa akin pero pinapalayo ko pa rin siya. Putang ina naman Isaac, may nakalagay na pangalan mo doon at sasabihin mong hindi mo kilala yun? Ni hindi mo alam? Tang ina naman! Sa sobrang galit ko, nabato ko ng cellphone niya. Alice, please let's talk to this in a nice way. Nagmamakaawa nitong sabi. Nice? Wow, sa bibig mo pa talaga nang galing ang salitang yan. Bakit? Naging nice rin bang pakikitungo mo sa akin itong mga nakarang araw? Sige nga, sabihin mo. My hands were shaking in anger. Alice, please tell me the problem. Ano ba talagang nangyayari? Wala namang problema, di ba? Bakit kailangan maging ganito tayo ngayon? He held my hands. Tumingin ako sa gilid at pumikit. Bigla na lang bumagsak ang luha ko. Gusto mong malaman kung anong problema at kung bakit tayo nagkakaganito? Dahil nagkakaganyan ka. At ang problema, Bigla naman siya sumagot. Teka, paano nasali si Sofia dito? Gulo natin to. Huwag kang mandamay ng iba. My heart shattered into pieces. Kung ipagtanggol niya yung babaeng yun, akala mo inaway ko. O bakit? Sino ba siya? She's just a friend of... Sumabat naman ako kaagad. A friend of yours? Friend ba magsasabi mong tinatawag kang baby? Nung nag-out of the country tayo, nung anniversary natin, ako nakasagot ng tawag at text niya. Minsan ko na rin kayo nakitang magkasama and you're telling me not to be angry?
Come on, Isaac. May makikita akong mali siya sa inyo dahil babae yun at lalaki ka. Mas okay sana kung kasama mo rin yung ibang kaibigan mo. Pero hindi kayong dalawa lang ang magkasama. I said between in my sob. Matagal na yung anniversary natin, hindi ba? But believe in me, she's just a friend. Hindi ko alam kung dapat pa ba ako magtiwala sa sinasabi niya. O kaya nga, matagal mo na ring nililihim. Ano ba talagang meron sa inyo ng Sofia na yan? Nanggigigil na ako. Gusto kong manapak. Wala nga. Paulit-ulit na lang alis? Kung wala, bakit kailangan ilihim? Masama mang ipaalam ng asawa niyang lalaki sa asawa niyang babae na nakipagkita siya sa isang kaibigan? Paulit-ulit na lang talaga. Wala nang patutunguhan ng pag-uusap na to. Sabay alis niya at bagsak ng pintuan. Biglang kumirot ang puso ko at bumagsak ang luha ko. Ako na naman bang mali ngayon? Ayan ang hirap sa mga lalaki. Masyadong ma-pride. Masyadong mataas ang ego. Hindi inaamin ang mali. Umupo ako sa kama habang umiiyak. Hinihintay kong baka maya-maya lang ay bubukas ang pinto at susuyuin niya ako. Hihingi ng tawad pero wala. Kapag galit ako, kailangan galit din siya. It's so unfair. Iniiba niyang usapan para lang hindi mapag-usapan yung Sofia na yun. Well, kung hindi niya sa akin sasabihin kung sino ba talaga si Sofia para sa kanya, pues I'll be the one to find out. Isaac's POV. I don't know what comes in my mind at nag-research ako tungkol sa pagiging tatay at sa pag-aalaga ng bata. Masyado lang ako siguro excited na makita ang magiging anak ko, namin ni Sofia. I'm hoping na sana lalaki magiging anak namin pero okay lang naman din kung may magiging prinsesa ako. Masayang masaya ako dahil finally magkakaroon na ako ng anak pero yun nga lang sa babaeng hindi ko mahal. I don't know kung matatanggap pa ako ni Alice kapag nalaman niyang lahat ng ito. Pero I'll cross the line when I get there. Sa totoo lang, matagal ko nang gustong hilingin kay Alice ito pero wala pa rin nangyayari. Pero don't get me wrong, hindi porket gusto ko ng anak ay ginusto ko ng nangyari sa amin ni Sofia. Pero wala, nangyari. I still love Alice. Nothing lessen my love for her. I can't unlove her just because I'm having a child. Wala naman talagang dapat magbago pero parang siya tong nag-iiba. It's kinda weird pero yun ang napapansin ko. Alam na ba niya? Naudlot ang pagmumuni-muni ko na may biglang kumatok. Sinara ko kagad ang laptop ko. Come in, I shouted. Sir Isaac. Ito na yung papers na pinakuha mo kay Angie. Ako na lang magbigay kasi may sasabihin ako sa'yo. Sabay sara ni Dominic ng pintuan ng office ko. Sira, wag mo na nga akong i-boss. Naging president lang ako pero kaibigan niyo pa rin ako. Natambakan naman ako ng tambak na trabaho. Dapat kasi kanina ko pa ito pa nakuha Hindi ko rin naman kasi matapos kagad yung kanina ko inasikaso. Kahapon pa ako nag-overthink tungkol kay Sofia at Alice. I really don't know what to do. Nararamdaman kong nakakaramdam na si Alice pero hindi ko pwedeng hayaang malaman niya na hindi ako handa. Wala naman talaga akong balak na itago sa kanya ito habang buhay. Hahanap lang ako ng tiyempo. Boss pa rin kita kahit anong mangyari. Nasa office kaya tayo, kaya sir ang tawag ko sa'yo. Patawa-tawa pa niyang sabi. Sa ngayon hindi ko muna kayang gumanyan. Siya kaya, maayos kaya sila ng asawa niya? Gago ang lakas makalolo, saka hindi ako sanay. Ano nga pala yung sasabihin mo? Kinuha ko yung papers at sinantabi ko muna ito sa gilid ng desk ko. Eto na nga, nabasa mo ba yung email na sinent ni Ma'am Soriano? I'm sure hindi. Isnubbers ka naman lalo na kapag hindi tungkol sa trabaho. Tapos tumawa siya na malakas. I tried to sneak in my email pero hindi ko na makita. Natabunan na yata. Binalik ko yung tingin ko sa kanya. Oh, what about the email? What's with it? May reunion yung lahat ng alumni Pupunta ka ba? Hindi ko alam kung makakapunta ako. Besides, may mga trabaho din ako. Kailan ba yun? The next Wednesday. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa susunod na linggo agad? Wala malang preparations? Bakit naman ganun kabilis? Gulat ko pa ring tanong. Kasi dati pa yung pinadala. Ngayon ko lang naalalang sabihin kasi palapit na. Kumamot naman ito sa ulo. Sige, I'll check my scads. I'm about to open my laptop when he talk again. By the way, gusto ko lang ibalitang magiging tatay na ako. Oo, ninong kasayot sa gusto mo. Magiging tatay na rin siya? Parehas pala kami. Yun nga lang, yung magiging anak niya sa asawa niya. Oh, congrats pare, iba ka talaga. Ilang buwan pa lang kayong kasal tapos magkakaanak na kayo? Langya ka pare. And of course, I want to be a good parent to your child. Para naman sa akin magmana ng kabutihan, hindi sa tatay niya. At tumawa naman kami. Well, masaya naman talaga ako para sa kanya.
Salamat pare. Nga pala, wala pa ba kayong plano ni Alice na magka-baby? You know, 1 year is enough para makapaghanda. I know it's a question but for me it was an insult. Marami pa kasi kami inaasikaso. Sa susunod na siguro yun. Pagsisinungaling ko at nagkunwari pa ako nag-aayos ng papel sa desk ko. Asus, baka naman pondido ka. Pangaasar nito. Hayop, hindi ah. Wala pa lang talaga kaming plano. Maybe sooner or later. Alam mo kasi mga 10 oras ng gabi, pabibilin ako ng misis ko ng pagkain at syempre, ibibili ko din siya. Kailangan daw kasing ibigay yun kapag buntis. Kumamot pa ito sa ulo niya pero mukha naman siyang masaya. Good for him, hindi na pambababae ang aatupagin niya dahil magkakaroon na siya ng anghel. O sige pare, may gagawin pa ako eh. Ciao! Naiwan ulit ako mag-isa rito sa opisina ko. Inopen ko ulit yung laptop ko at nandoon pa rin ang website na inopen ko kanina na tungkol sa parenting. A text pop up in my phone. I grab it and saw Sophia's text message. Isaac, can you go later? Kahit saglit lang, may sasabihin lang ako. Sure, may papabili ka bang pagkain or something? I replied. I was just smiling from ear to ear while waiting for her to reply. Hilaw na mangga, yung may maanghang na bagoong ayoko na malansa, she texted. Noted, I love you. Nagulat na lang ako sa naisan ko. I thought I was texting for Alice. I love you too. Hindi na ako nag-reply pa. Mamaya isipin itong I really meant what I sent a while ago. Pagkatapos ng trabaho ko, dumaan kaagad ako ng palengke. Kahapon kasi may nakita akong nagbebenta ng mangga dito. I bought 5 kilos of mangoes and a jar of bagoong. Sakto na ba to para sa kanya? Wala naman kasi siyang nasabi kung ilan saka nakalimutan ko rin magtanong. Nang pabalik na ako sa kotse ko'y may kumalabit sa aking bata. Pulubi. She was carrying a couple of sampagitas. Mga 5 taon na ito sa tansya ko. Kuya, 20 lang po. Alok nito sa akin. O eto, sayo na yan. Huwag mo nang ibigay sa akin yung sampagita. Pwede mo pa yung ibenta? I gave her 1,000 peso bill. Oh no, scratch that. I gave her a smile. Thank you! Umalis na ito. Napahinga naman ako ng malalim at napailing. Hindi naman talaga ako ganito mapagbigay sa mga pulubi. Siguro nga excited lang ako maging tatay na. Gabi na nang makarating ako sa bahay ni Sofia. Nakita ko si Sofia na nasa labas ng bahay nila. Mukhang naghihintay na sa akin. Magkasalubong ang kilay nito na nalapitan ko siya. Bakit ka nandito? Pumasok ka sa loob at baka malamigan ka. Wala pa rin itong imik at kibo. Tinitigan niya ako ng matagal at pumasok sa loob ng bahay. Tahimik. Mukha siya lang mag-isa ngayon. Bakit ngayon ka lang? She said in an emotionless face. Na-traffic kasi ako. Tipid kong sagot. Noong isang araw hindi ka pumunta nung pinapupunta kita. Medyo tumaas ang tono niya kumpara sa kanina. Galit nga ito. Nandito naman na ako sa harapan niya. Bakit kailangan niya pang magalit? Nagagalit ka ba dahil hindi ako nakarating ng isang araw? Hindi mo ba alam na mutik na tayong mahuli ng asawa ko dahil sa text mong yun ha? Paano na lang kung nalaman niya? May magagawa ka? Hindi ko na napigilan ang bugso ng damdamin ko. Ay Saak, kailangan din kita. May responsibilidad ka na sa akin. Ay Saak, magising ka. Magkakaroon tayo ng anak. Hindi ito isang laro na kapag nahuli tayo pwede ka pang manaya ng iba. Hindi ay Saak, tayo lang ang taya dito. Napaiyak siya ng bahagya. I felt guilty for what I said to her. Sorry. Naintindihan ko naman ang kalagayan mo pero intindihin mo rin naman ako. Sabi mo nga parehas tayong taya dito. Kaya parehas lang din tayong nahihirapan. Umupo siyang humihikbi. I just stared at her and did nothing until he dries her tears and looked at me again. About earlier, your text. Did you mean it? She asked. Is she talking about the I love you text? No, I thought you were Alice. Hindi na niya ako pinatapos pa ng pagsasalita na sumabat na siya. Alice, yeah, it's Alice. Tumangu-tangu siya, tumiyak. This time, humagulhol na siya. Tumayo siya at biglang tumakbo pero hinigit ko siya at niyakap. No, Isaac, this is wrong. Stop this. Please let me go. Bumibigawa siya pero hindi ko pa rin siya pinapakawalan. Binalot kami ng katahimikan na tanging iyak lang niya ang tanging naririnig ng isa't isa sa amin. Kasalanan kong lahat ng tuwi. Dapat una pa lang nung nalaman kong pamilyado kang tao, nilayuan na kita pero I just couldn't help it. I love you. No other reasons pero ano bang mali doon? Nagmahal lang naman ako, diba? Ano bang mali doon? Sabi niya habang umiiyak pa rin. Napaisip ako sa paulit-ulit niyang tanong kung mali ba ang magmahal. Wala naman talagang mali sa pagmamahal. Ang mali niya sa kanya binigay yun. Shh!
There's no wrong in loving. Ang mali sa akin mo tinuunan lahat ng yun. Sorry, I can't love you the way you ever wish but there's a sure thing that I can do. Mamahalin ko magiging anak natin. Magkayakap pa rin kaming dalawa pero napansin kong dapat ko na pala siyang pakawalan sa pagkakayakap ko. Nagpunas siya ng luha niya. Siguro nga, you can never love me back pero okay na yung sa anak na lang natin. Sorry. Then I kissed her forehead. Sophia's POV. Siguro nga hanggang sa panaginip ko na lang ako mamahalin niya. Ano nga bang habol ko? Nagkaanak lang siya sa akin. Ako lang naman ang nagmamahal sa kanya. He was unconscious when we made love. Pero kagabi iba yung naramdaman ko sa ginawa niya. Unti-unti kong inaalala ang ginawa niya kagabi. Sophia, teka lang, paalis na sana ko pero hinatak niya ako palapit sa kanya at dinampi ang labi niya sa labi ko. I was shocked by that time. Nanigas ang buong katawan ko at parang nanghina. Hindi ako makagalaw. Pagkatapos niyang gawin yun, tabi kaming natulog. At hanggang ngayon, nakatitig pa rin ako sa kanya. Iniisip kong para saan yung halik na yun. Para saan nga ba? I have no idea either. Yung oras na yun kakasabi pa lang niya hindi niya ako kayang mahalin. Hi Sophia, ayan ka na naman. Aasa ka na naman sa halik na yun. Pero paano nga kung may ibang ibig sabihin yun? Bullshit. Nababaliw na naman ako. Please Isaac, huwag mo kong paasahin ng ganito. Bisit naman kasing Isaac na yan eh. Siya lang yung lalaking minahal ko ng ganito. Marami ako naging boyfriend pero siya pa tong lalaking may asawang minahal ko. Kasama ba talaga sa instruction ng pagmamahal ang masaktan? Tumalikod ako sa kama para magkaharap kami. Kung mas nauna kaya akong dumating sa buhay niya kaysa sa asawa niya, mamahalin rin kaya niya ako katulad ng pagmamahal niya sa asawa niya? Pinapahirapan ko lang din naman ang sarili ko eh. Asa ng asa kahit walang kasiguraduhan. I should stop loving him right now bago pa mahuli ang lahat dahil sa huli ako lang din naman ang kawawa. Kami ng anak ko. Siguro dapat na akong lumayo sa kanya. Kailangan ko na siyang makalimutan. Dumilat ng mata nito at ngumiti sa akin. Tumayo na ako. Ayoko siyang kausapin. Bakit? Tanong niya na nakatalikod ako. Napansin siguro niyang naiilang ako sa kanya. Wala. Labas ka na lang ha. Maghahanda lang ako ng agahan natin. Matapang ko siyang hindi tinignan hanggang sa makalabas ako sa kwarto. Kailangan simula ngayon ay pigilan ko ng sarili ko sa kanya. Girl, laki ng problema ha? Yosi ka muna oh. Tinapon ko agad yung stick ng sigarilyo na ibibigay sa akin ni Cynthia. Alam mo namang buntis ako, tumigil na ako dyan. Nandito kami ngayon sa court na lagi namin pinagtatambayan. Umuwi naman na si mama kaya pwede ko nang iwan yung bahay. Sorry na, ikaw na santa dito sa Project 6. Bakit nga pala nag-iisa dito? 4 na araw din kitang hindi nakita ah. Kung di pa ako magyoyosi, hindi pa kita makikita. O ano, kamustang life? Anong bagong chika? Kahit kailan talaga, wala nang tatalo sa kadaldalan nitong baliw kong kaibigan. Napag-isip-isip ko na rin dapat na ako mag-give up kay Isaac. Sabi ko habang nanonood sa mga naglalaro ng basketball, pero yung isip ko'y lumilipad. Gusto kitang bigyan ng award bilang antang natuto ng awardee. Ang galing bes ah? Ngayon mo na talaga iniisip yan. She said sarcastically pero bakit pa ako masasaktan sa sinabi niya? Totoo namang nagpapakatanga ako kay Isaac. Napapagod na rin kasi ako, saka ayoko masirang relasyon nila mag-asawa. Mahal ko siya eh. Kung saan siya masaya dun ako. Napasinghal naman ako. No choice na eh, bitiw na lang. Taray ng gasgas line na yan. Para sa gagang katulad mo ah. Bait mo today. Ano bang plano mo? Papasok ka na ba sa kumbento at magmamadre ka? Nakakapanibago ka ha? Ganito ba talaga kapag nasasaktan? Nagbabago? Plano kong lumayo. Diretso kong sabi. What do you mean by layo? 50 meters away? 60? Seryoso naman bes. Nagpisay naman ito. Natawa na lang din ako't napailing. Gusto kong lumayo na lang sa kanya. Kasama yung magiging anak namin. Ayokong ipaalam sa kanya. Naisip ko rin kasing hindi malabong ilayo niya sa akin ng bata. Mas maaga, mas makakabuti para sa amin. Mas madali niyang tanggapin kung hindi pa niya makikita ang bata. Magtatago ka? Saan naman? Baka naman magtatago ka sa kapitbahay niyo lang pero bes, paalalahan na lang kita ha. Kahit na ano pang mangyari may karapatan siya dyan sa anak niyo. Natahimik lang ako sa huli niyang sinabi. Nakalimutan ko atang maging magulang rin siya sa batang ito. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Sa bawat araw na dumadaan sa buhay ko ngayon ay mas lalo kong kinakabahan sa mga posibleng mangyayari. Sa probinsya siguro, sa lugar kung saan hindi niya ako makikita. Tama ba tong gagawin ko? Alam ko napaka-selfish ng gagawin kong desisyon.
Pero wala na ako ibang maisip na paraan para maayos tong gusot na nagawa ko. Isipin na lang niyang walang Sofia ang dumaan sa buhay niya. Sure ka na ba talaga dyan sa gagawin mo? Iiwan mo na ako? Paano yung nanay mo? Nagdrama pang Gaga. Pwede naman mag-Skype tayo Hindi ko alam kung sasamahan ako ni Mama. As if naman na may internet connection sa pupuntahan mong lugar kung saan hindi ka mahanap. Yung una kong tanong, hindi mo sinagot. Sigurado ka na ba? Ewan, mabilis kong sagot. Tang na bes, huwag mong gawin kung hindi ka sigurado. Diyos ko, day. Baka mas lumaki lang lalo yung gusot na yan. Mahirap magplantsa ng kortina. Hindi ko na alam, bes. Hindi ko na alam. Umiling-iling ako, tuluyang bumagsak ang luha ko. Pinasandal niya ako sa bisig niya. Sorry, ang harsh ko Gusto ko lang naman na maging buo ka sa mga desisyong gagawin mo na sa gayon hindi na maulit yung maling nagawa mo dati. Huwag kang mag-alala, everything will be fine. Nandito lang ako. Hinimas-himas niyang ulo ko habang nakahiga ako sa bisig niya. Kanina pa akong humahanap ng tiyempo para kausapin si Mama, pero tahimik lang itong nagluluto ng hapunan namin. I decided to help her para naman mapansin akong magsasalita ako. Simula kasi nang malaman niyang buntis ako, hindi ko na siya nakakausap pa. Alam kong galit pa rin to pero masisisi ko ba siya? Ma, kamusta naman po sa probinsya natin? Maayos pa rin ba? Lakas loob kong sambit habang nagtatakal ng bigas sa kaldero para isaing at siya naman ay nagpiprito. My heart beats faster than usual. Bakit mo naman naitanong? May plano ka bang bumisita? Hindi nito sinagot ang tanong ko. Mukhang nakuha ni Mama ang ibig ko sabihin. Naisip ko po kasing baka mas magiging madali ang pagpapalaki ko sa anak ko kung doon na lang muna kami. Kunwari masaya kong binitawan ng mga katagang yun. Oh, ano nangyari sa tatay ng batang yan? Nilayasan ka? Walang gana pa rin niyang sabi. Nangako naman po siyang susustentohan niya tong bata pero gusto ko lang lumayo sa kanya para wala na lang pong gulo. Ayun naman pala pananagutan kat yung bata. Magpapakahirap ka pa ba doon sa probinsya? Bakit? May sapat kang pera para buhayin ang sarili mo at magiging anak mo doon? Mag-isip ka nga, Sofia. Humarap itong nakapamewang sa akin at ako naman ay nakayuko lang na tinatanggap ang mga sinasabi niya. Pwede ko naman pong gamitin yung konting ipon ko dyan. Pwede rin naman po sigurong ako magtrabaho doon. Katuwiran ko pa. At anong pagtatrabahuhan mo doon? Magbubunot ka rin ng palay. Ano na lang din nasasabihin ng mga kamag-anak natin doon kapag nalamang buntis ka? Na meron akong isang disgrasyadang anak? Ikaw, Sophia, umayos-ayos ka na pag-iisip mo. Baka nakakalimutan mo, may anak ka na sa lalaking yun. May laban ka. Kung kinakailangang agawin mo siya, agawin mo. Gusto mo bang matulad sa'yo na walang tatay ang magiging anak mo? Mag-isip ka. Umalis na ito sa harapan ko at nagtungo sa kwarto niya. Naiwan ako mag-isang umiiyak sa kusina. Ang sakit-sakit na nang nararamdaman ko ngayon. Ano nang mangyayari ngayong nalalapit ng posibilidad na gumuho ang mundo ni Alice? Paano niya haharapin ang katotohanang pinagtaksilan siya ng kanyang asawa? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.